Hindi nga babaero, pero ang 10 taong ka-live-in nitong si Tess na si Neil ay sobra-sobra naman daw sa pagiging lasenggero. Aba, di nagyayaya. Sa tindi ng pagkalulong sa alak nitong si Neil, ay inuumaga na rin daw talaga po ito sa inuman. Ang bisyong yan humahantong na rin sa mainiting ulo nitong si Neil at walang tigil na pagtatalo sa kanyang ka-live-in partner nga na si Tess. Aba, bukod pa dyan, imbis na bayaran yung pinagkakautangan sa kamag-anak nitong si Tess, ito raw si Neil ay todo ang panlilibre sa kanyang mga kainuman. Aba, galante. Iba. Kaya naman po sa pagkakataong ito, kausapin na nga natin 43 years old mula sa Hagonoy, Bulacan. Tess, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po, Kuya Poy. Oo, Tess, ikaw ba maayos ko makakausap ngayon? Hindi ka naman napashot ni Neil kagabi? Hindi naman po, Kuya. Baka naman biglang, alika nga Tess, tayo muna ang mag-shot ngayon. Kwentuhan mo nga kami, kailan ba nag-umpisa na mahilig talaga malulong sa bisyo ng pag-inom ng alak itong si Neil? Ano po, since nung binata pa po siya, kasi total, binata naman po siya, yun po, barkada, inom, ang kanya pong ginagawa. So mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lamang kayo noon, ganyan na. No, may painom-inom ganyan na. po siya. Bata bata. Opo. Pero Bata ngayon po may sa akin. trabaho naman itong si Neil. Opo, may trabaho naman po siya. Kanina sabi mo mas bata sa iyo si Neil? Opo, 6 years po ang gap namin. Mas matanda po ako sa kanya. Okay, sige. Sabihin mo na nga lang yung edad sa akin ngayon kaysa mag-compute pa ako, baka magkamali. Ano po, 37 po siya, 43 ako. 37 lang itong si Neil, ano? So medyo kalakasan pa rin talaga sa pag-inom-inom. Sabi mo, inuumaga na sa pag-inom kasama ang tropa. Baka naman kasi gabi na rin sila nag-uumpisa, hindi kaya? Minsan po, gabi na rin sila nag-umpisa, pero meron din po time na maaga pa lang, lalo na pag may okasyon, yun. Oo, syempre, pagka may, yung walang ang okasyon, umiinom. Ano pa kapag may okasyon? Tama po. Yeah, pero sa isang buong linggo, Tess, gaano kadalas ang pag-inom nitong si Neil? Bali po, nung naging kami na po, naging mag-live-in party na po kami, nagkaroon na kami ng anak. Ano na lang po sa tuwing may okasyon lang or minsan na sa isang linggo, isang beses lang po, gano'n, pagka yung day off niya. Pero yung isang beses na yun, sagad-sagara naman. Minsan po, minsan. Oh, na nagiging cause din po ng pag-aaway namin minsan, gano'n. Iyan. Pero pinapaalala mo ba sa kanya na ang katawan ng tao, tumatanda yan. Yung lapay, yung liver. 'Di ba? Yan yung dinadaanan ng alak yung ba mga kainuman niya noon, buhay pa lahat ngayon? Sa totoo lang, ha? Buhay pa naman po. 'Di ba? Pero parang sabihin mo nga pa nakaka-offend naman tanungin ng ganun, pero hindi. Meron nga kasi yung mga mahihina yung liver o kaya ay yun nga magpupuyat, magiinom, tapos masisira na yung kung ano man sa katawan nila. Yung iba nagkakaroon ng nade-develop maaga yung hypertension o kung ano-ano mga sakit. Opo, nagkakaroon ng lung cancer. May lung cancer kasi meron pang meron pang ka-table na yosi yung pag-inom. Opo, yun nga po. Eto ba si Neil nag-yosi din? Pero hindi naman po siya naninigarilyo, Kuya. Yun po ang ano ko sa kanya. Hindi siya umiinom, hindi po siya babaero. Hindi. Hindi po siya nagyoyosi. Hindi umiinom? Sigarilyo. Sorry po. Okay. Hindi po siya nagsisigarilyo, nagsusugal, nagbababae. Tanging pag-inom lang po talaga yung problema namin dalawa. Oo, na hindi rin naman pwedeng deadmahin lang. Kasi nga, sabi mo rin dito sa gusto mong ipagtapat sa amin, merong mga pananagutan din. Merong mga nahiram na pera itong si Neil sa mga kamag-anak mo. Para saan ba yung hiniram na pera na yun? Hiniram po niya yung para po doon sa panganap ko po doon sa panganay namin. At ilang taon na yung panganay nyo ngayon? 11 years old na po yung panganay namin at 11 years na rin po namin hindi pa nababayaran yun. 11 Kasi years nga po, extra lang po siya sa construction. Oo, yun. So, hindi man lang nakapaghulog. Sino ba yung kamag-anak na yan? Kapatid mo? At tiyuhin ko po. Oo. Naniningil na ba?
Hindi naman po, pero nakakahiya naman po Oo. kasi na matagal na rin po kasi yun. Correct. Oo. Tsaka yung sinasabi na kahit papaano, nakikita na nag-e-effort na makapagbayad itong Opo. pobreng mag-asawa noon, 'di ba? Sa Opo, unang anak opo. nila, 11 years old na, sa susunod, baka naman sa susunod na pagkikita nyo nung tsuhin mo, sabihin mo, baka kasal na nung anak natin, di pa tayo nakapaghulog naman. Oh, kahit magkano. Ha? Sinasabi mo ba yan sa kanya? Minsan po, sinasabi ko sa akin, kaya kami makakabayad na utang. Kasi syempre, lumalaki na rin po yung mga bata. Mas kailangan po nito ng gagamitin pang edukasyon din naman nila. Ayan, ikaw ba meron ding trabaho, Tess? Sa bahay lang po ako, kuya. Kaya minsan, syempre, may mga sinasalihan din naman po ako online na minsan nananalo, minsan naman wala. Yan. So, yung mga nagiging price ko po sa online giveaways or promos, yun po. Kagaya po na sa inyo, yun. Malaking tulong po yun sa amin kasi pambili na rin po ng bigas. Oo, may naiipon, may naisusubi. Ayan, kahit papaano. Ayan, Opo. pero eto ngang si Neil, sabi mo nga kahit extra na nga lamang doon sa trabaho niya, kumikita naman din. Ang problema, eto na nga, bukod dyan sa utang, nanlilibre pa ng mga kasamahan. Yun nga lang po. Wala namang masama sa manlibre, lalo na kapag sobra-sobra naman yung blessings mo rin, ano? Ayan, Yes, pero kung ikaw na ang sumasagot sa lahat, hindi na nakakaastig kapag ganun ang siste. Opo. Okay? Nakakamagkano raw itong si Neil? Hindi ko po alam ang exact, pero ano po, basta nakaka one case po silang ganun. No, nakaisang case din eh. Alam ko nasa ano na rin, para nasa Napakamahal din po yun. nasa 500 plus, almost 600 na rin ang isang Opo. case. Kasi ako hindi ako nagbabayad, nagpapalibre rin ako. Hindi ko alam yung eksaktong presyo. Hindi, pero nasa ganyang presyo na ha, kapag ka makakaisang case ka ng beer. Depende sa brand, basta hindi nalalayo. Almost Opo. 500 plus to 600 plus. Sayang yun, maisubi na lang. Di baling wag na munang ibayad sa utang. Para na lang dyan sa anak ninyo. Sabi mo may Opo. panganay. Ibig sabihin, meron pang pangalawa. Yes po. Ilan na ba anak nyo? 2 lang po. 2 lang. Kumusta yung pangangailangan ng mga bata? Napapanagutan naman ba nitong si Neil? Yes po. Ayan. Pero, Kaya sabi lang nga, po, minsan pagka talagang ako minsan pagka po pangangailangan ng mga anak ko, minsan ako pong sumasagot. Pero kadalasan po pagka mga pangangailangan naman po sa bahay, is siya. oo, siya naman. Okay, so parehas hindi nagpapabaya nga lang, sa mga bata, hindi nagpapabaya sa mga bata nga lang, medyo nagpapabaya rin sa katawan dahil nga sabi mo, inuumaga na sa pakikipag-inuman, nanlibre pa. Alam mo, lumalakas ang loob ng mga nagiinom eh. Kapag ka, kapag ka meron ng karga, lumalakas loob, yung pera, akala niya mayaman siya. Apo. Kinabukasan magsisisi yan, mainit ulo. Yun nga yung sinasabi yan nga mo, po. umiinit ang ulo dahil, 'di ba? Nakapagpasaya ng tropa pero pag uwi sa pamilya, teka, kinukulang na pala. Ito, Opo. alam mo, feeling ko sa tunog ng boses mo at sa pakikipag-usap sa akin, Tess, parang napakadali mo lang rin naman kasing kausapin Yes ni po. Neil. Para mabilis ka, hindi naman sa sinasabi kong para mabilis ka mabola ha. Parang Apa. hindi mo siya kinukumpronta yung paraan na dapat kinukumpronta ang isang kapartner na katulad ni Neil. Ha? Para mabait ka eh. Kaya sige, tanggapin muna natin ang astig advice nitong si mula sa San Pedro, Laguna, 33 years old, si Carol. Meron siyang astig advice para sa'yo. Tess ng Hagonoy, Bulacan naman. Pakinggan natin ha. Carol, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Ano ba masasabi mo? Anong astig advice mo para dito kay Tess? Ang age to age advice ko po ay siguro po mas magkaroon sila ng commitment ng asawa niya. Yung sabihin niya lahat ng problema niya, lalo na nga yung pag-iinom ng asawa niya, mga utang na kailangan i-priority. Yung bang sabihin niya lahat. Ngayon, kung hindi po talaga nagbabago yung asawa niya, siya na po bahala kung anong pwede niyang gawin.
Mhm. Kaya isumbong sa isumbong siguro sa kapamilya ng asawa niya. Opo, Kanino ba pwede pong takot ganun. doon? Sa nanay o sa tatay? Ay nako, inom munang inom ito. Pwedeng style din yan eh. Hindi ko na hukaya, kayo nga kumausap. Di ba, hingi lang naman ng tulong eh. Opo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Carol ng San Pedro, Laguna. Iyan po ang astig advice ni Carol. Di ba practical lang naman? Sabihin mo sa kanya, ikaw ba Tess, nagagawa mo ba yon? Sa hinaba-haba ng pag-uusap natin, nagagawa mo ba talaga yon? O baka naman ang pagsaway mo, huy, wag ka nang uminom. Huy, bawasan mo na yan. Huy, tigilan mo na yan. Ang lambot naman. Baka ganun ka lang, Tess. Ay, opo. Ha? Ako, minsan pa rin nakausap ko naman po sa regarding po doon. Kaya lang po, syempre, inaano ko din po na mag-effort siya na talagang gawin niya yung mga sinasabi ko. Yun nga. Meron nga kasi talaga mga tao na kailangan ng konting pukpok, konting gulat. Alam mo yung konting gulat, Tess? Ano Di ba pagka ang mga bata, pag inutusan mo, pakiabot mo nga yung tasa ng kape ko. Hindi agad yan hindi agad iaabot yan. Pero kapag medyo may diin, pakiabot mo nga, bilis, bilis. Di ba? Yung ganyan, pakibilisan mo nga. Di ba biglang bibilis ang kilos nila? Ganun din Yes, sa asawa. Pagka tigilan mo na yan, masyado ka namang, baka magkasakit ka. Di ba? Pagka masyadong malamya, masyadong malambot, walang tigas. Hindi astig yung yung pagpapaalala mo sa kanya. Kaya kailangan medyo hindi ko sa ini-encourage, Pero kung hindi mo makuha nga sa kumbaga pakiusapan, na mahinahong pakiusapan, kailangan medyo may konting, kahit sa itsura lang nagalit, o sa itsura mo lang naman meron ng gigil at seryoso talaga ako sa sinasabi ko. Dapat ganun, Tess. Ginawa mo na ba yon? O hindi? Kasi nakakaya Baka ganun ka. Ha? Ha? Tama? Po. Medyo po. Tigasan mo ng konti, Tess. Ha? Opo. Alam mo, kumbaga panggulat lang naman. 'Di ba? Just so maging malinaw, 'di ba? Because you're trying to make a statement na seryoso ako dito, Neil. Sayang ang pera, yung pinaghihirapan mo. 'Di ba? May mga pangangailangan ito mga anak natin, may mga pangangailangan dito sa bahay. Meron tayong utang na kailangan bayaran. Magbe-birthday na naman ang panganay natin. Di pa natin nahulugan mulat sa pool. 'Di ba? Ganoon 'yon. Ito, ang magbibigay pa ng astig advice para sa iyo naman, Tess, ay 52 years old mula sa Cavite, si Ate Jing. Tama ba? Ayan, Jing, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon, Kuya Poy. Good afternoon. Ano bang masasabi mo dito kay Tess? Anong astig advice mo? Okay po, ang astig advice ko kay Ma'am Tess, bilang may bahay at may asawa din, ang maipapayo ko sa kanya, pag-usapan niyo po ng masinsinan, tapos kung example, hindi naman talaga, pag hindi siya lasing, okay naman siguro yung pag-iisip niya. Tapos, kung hindi talaga siya magbabago, i-ano niya sa Panginoon. Kumbaga, sana ay mahipuin ng Panginoon Diyos ang kanyang puso at isipan na maging responsable ang ama na siya dahil sa kanyang 2 anak. Lumalaki na. Diba? Yan. Tapos, dahil binuo niya yung family niya, gampanan niya. Ganon din po kasi yung mister ko dati. Ganyan din. O, kita mo, Opo. nakarelate. Pero totoo yan. Pero sir, kami, married na kami. Sila live-in pa lang. Live-in pero, partners pa lang. Oo. Pero may tuturing na ring lagi po pamilya. akong,
Oo, lagi po akong nagdadasal talaga. Alam mo Ate Jing, maraming salamat ano. Meron kasi ayan ha, Tess, narinig mo yung astig advice nitong si Ate Jing at totoo 'yan. Meron talaga yung mga practical na mga advice na katulad yung sinasabi ko kanina o sinasabi rin ni Gail Enriquez. Sabi niya ay sindakin mo si Neil, 'di ba? Yan yung mga practical eh. Pero meron din yung spiritual na pag-alalay din. 'Di ba? Ipagdasal mo. Alam mo marami rin ako mga nakilala na yun nga. Sa believe it or not, nakuha sa dasal. Nakuha sa dasal dahil nga sinindak na, pinakiusapan na ng maayos, hindi pa rin sumusunod pero nagdasal sila katulad nung sinasabi ni Jing, yung astig advice niya, nagbago. 'Di ba? Ganoon 'yon, Tess. Nandiyan pa ba si Jing? Maraming salamat pala ha, Jing. Sa astig advice mo. Ayan, Tess. Ang dami mo ng pagpipilian kung paano mo ba sasabihin at patitigilin na nga at maging mas focus na. Salamat po sa mga astig advice po nila. Ayan, meron ka bang gustong sabihin naman din? Siyempre, ang astig advice mo para sa iyong asawa na medyo naliligaw-ligaw pa ng landas at nagiging galante at nagiging ugaling mayaman kapag ka nakakainom. Ano bang advice mo para dito kay Neil? Go ahead, Tess. Tess? Hello po, nawawala po kasi. Okay. Ayan ano ang astig advice mo naman para kay Neil? Mga paalaala mo sa kanya para mas maging masaya ang pagsasama ninyo. Ang may advice ko lang po sa kanya is kahit papaano makinig siya sa mga sinasabi ko kasi hindi naman para sa akin yung kundi para din naman sa kanya. At saka dapat iniisip din niya yung edukasyon ng dalawa naming anak kasi lumalaki na rin sila. Yun. Okay. Alam mo, feeling ko nasa school ka ngayon. Tama ba? Tess? Nasaan ka ngayon? Ba't para may narinig? Nasa school, susundo na ng mga bata. Ayan, maraming salamat. Pero I think na-absorb mo naman ang mga astig advice ng ating mga kapatid at ng iyong lingkod din. Kaya maraming salamat sa iyo, Tess. Good luck, balitaan mo kami. At eto na nga po, dito na natin tatapusin ang ating astig confessions na ito.